Kanina na lang to, barbed wire. Masusugatan na naglalakad dito. Manipis pala tong mask na to. Pag nagsalita ka, akala malakaw. Ayan, barbed wire pa talaga, no? Hindi nakasabit dito. Talagang may intention din na manakit ng mga dumadaan, no? Hindi lang talaga harang eh. Parang may intention ng manakit. Yung paglagay. Yung barbed wire, pang taas yan actually, hindi yan pang baba. Kaya po sir, parang may intention ng manakit eh. Fencing yan, pang ibabaw. Pang magnanakaw nga yan eh. Opo. Dadaan ka lang dito pag nagano. Oo. Gas-gas na Masandal ka lang dyan eh. Side step ka, titilapo ng tawa. Additional injury yan. Opo. Ito lang, patatanggal ko ito, wala lang. Babalikan na lang sa mga katambay na walang gamit na pantanggal dito. Ayun, talagang biruin mo na naman pag naglalakad ka lang dito ganito. Tapos nasabit ka, edi nasugatan ka pa. Tapos yung kung naka jacket ka naman o naka long sleeve, yung damit mo sumabit, punit. Talaga nga naman, oo. Nako mga katambay, ito walang setback dito, no? Power window. Yung power side mirror, gumagawa ka rin? Ay. Dito ko na lang maglagay ng karatula mo. So sir, wala po setback to, no? Wala pa. Pero yun nga sinasabi sa Tandak Sora Avenue eh. Sagad na to eh. So bago i-widen ito, definitely magkakaroon na tinatawag na expropriation. So kailangan may due process para i-widen ito. Pero ang Tandak Sora Avenue, na-operate na namin ito. Ito na yung existing. Thank you po sa Richard. So yun nga, wala akong setback itong kalsada na to, itong lugar mismo na to. Pero doon kasi medyo maluwag na. Ito lang specifically. So ayun, may due process kapag nagkaroon ng road widening dito sa lugar na to. Ayan, magbabalik ulit ang Katambay Fish of God. Tanggalin mo, hindi mo matatanggal. Pagpanin mo dito, okay, bulan yan. Yung bakit nila, pinakong tulog, environment, ganito na lang. Bakit na itatama na ko to? Ano? Bakit ba si ano? Si Presto. Ano pa dito sa ano, no? Sa building. Building sa puno. Tingnan nyo naman ang tanda na itong puno na to, puno na mangga. Actually, lalo yung na yan eh. Kasi imagine mo, tinatahid mo nila yung gilid ng property. Pati nga puno eh. Tinako nila mismo yung wall nila. Nakita mo pa? Ano yung kayari? Papapatikitan po ni Sir Richard na Tatay, pagpuro ko sa'yo.
Sir, hanggang saan daw po, sir? Wala. Dapat hanggang dito ang property mo, pero dahil sa kung hindi naman nagtatanong. Hindi mo alam. Tuturo ko na lang sa'yo kasi wala siya dito. Ha? Ang property line mo hanggang dito. Dahil sa commercial ka, dapat dito, wala kang nakalagay na contract. Tawag po dyan is setback. Kaya with regards to roadworthiness, kung may signage po, nandun na sa sidewalk. Siyempre, part ng driving, tinuturo din natin yung roadworthiness. Kaligtasan, including doon sa kaligtasan ng mga pedestrian. So, ang pedestrian dapat po sa inyo. So, any obstruction sa sidewalk, kailangan, tatanggalan namin tinatanggal yun. Pinubumpis ka namin, isa pinatatagal namin sa inyo. Hindi ka extension ka, pinag-ibig ka na lang sa advertisement nila dun sa kabila na dalawa nila side. alam mo na ba yun? Ha? Saan pa ito sila dito? Oo nga. Saan sila saan sila? Huwag mo po ko lang bahala ito ha. Kasi mag-a-attend sa NBA. Kasi ikaw nandito. Ikaw ang representative ng driving school. Mabuhay yun, hindi ka. Ayan, driving school nga naman to mga katambay. Actually, kahit wala kang pambayan, pwede yan. Pero magsiserve ka ng community service. Kung 1,000 ang penalty mo, 500 a day. So, meron ka 2 days community service. Kasi sabi siya, nag-respect mo yun sa NBI clearance. Yes, pag pinagwalang bahala nila yan, so summon sila, hindi nila iniintindi, eh pumapasok mo sa NBI yan, pina-forward Kapag nila. nag-renew ka, magkakaroon ka Yes, ng hit. mag-hit ka. Ayun. Nagkakaroon ka ng hit sa NBI. Kaya binabanggit namin, huwag yung pagwalang pangalan. Opo. Thank you, Sir Richard. Pinabihan na pala kayo ni Sir, eh. Pinatikitan ko na lang. Oo nga eh. Kasi kung kukumpis kayo natin. Oo nga, sinabihan ko na yan. Mahal yan. Oo nga, pag na yung tip, palit na metro ko nakakaano. Hindi yung metro ko, yung naano ko. Ano? Papa? Okay. Richard po po, MMDA, sidewalk clearing po. Sige po, tama po, Kunsihal. Ang concern lang namin, Kunsihal, actually pinatikitan ko na lang to avoid confiscation. Kasi pag na-confisca yung mga halaman nyo, mukhang ang mamahal nito. Sabi ko, tigitan na lang environmental violation, illegal extension. Sige po, ang concern lang din naman namin, Kunsihal, para maitama. Maitama lang natin yan, ha? Sige po. Apo, apo. Sige po. Apo, wala pong problema ko sir. I-show na rin namin ng tigay. Kasi ano po ito Tandang Sora Avenue eh, mabuhay na yung iba. So talagang consistent po ang operation ng MMDA dito. Ang Task Force Special Operation po. Opo, opo. Sige po. Naintindihan po. Ano na rin po. Ang concern lang namin, may tama sa inyo mali. Hindi naman po. Opo, trabaho lang po. Sige po. Opo, continue lang kami sa operation po. Okay. Ang konsyel si Sir, Quezon City. Ayun. Konsyel pala yung may-ari ng driving school mga katambay. Gaya nga ng sinabi ni Sir Richard, no, driving school nga yan, eh, dapat nga nagtuturo din sila ng roadworthiness. Kaya dapat kung sila nagtuturo ng roadworthiness, eh, dapat magano rin sila, mag-comply. Yung mga waste material ng construction, no? Dito. Kaya nga, papahinto ko. Sino ba naglabas doon?
Ayan mga katambay, isa pang sample no na operation. Hindi lang mahihirap no ang naapektuhan dito kahit yung mga may kaya sa buhay. Ito ay construction to, so malaking kumpanya no ang merong may hawak dito. Permit dito nga akong nakalagay. Pahabahin natin to ha. Pupunta ako ng barangay ngayon, baka cancel ko na permit ninyo. Ha? Ayaw nyo makipag-cooperate, mag-cooperate kami, tinatama namin. Paano natin itatama? Mahaba yan. Ayaw eh. Ayan, gusto pa nilang lumaki yung problema nila. Imbis na maano lang na maigsi, ticket lang. Ayan, ayaw nila magbigay ng ticket para matikita sila. Ito yata nilang patagal ng proseso. Kita nyo, they are forcing people to use the road. Ganun na, hinarangan na nilang buong buhay side ko. Paano natin tatama? Ayaw rin naman pang-cooperate. Ang gusto nila, akutin natin yung basura, which is mali. Meron po bang permit sila sa research? Definitely, pag may construction ka, dapat nakapaskil dyan ang permit mo. So, pwede natin ipa-verify din niya kung may permit. Paano namin titigitan na ayaw makipag-cooperate? Hindi, pakikipag-cooperate po yan. Valid ID, ayaw magbigay, wala raw. Eh di paparesto ko, walang ID. Wala kang ID. Ika lang sir, pwede ko tawagan lang yung EPA. Kasi tao niya ito eh. Sir, tawagan lang po namin yung... Kasi ang isang tao, hindi pa pwedeng lumalabas sa establishment na walang ID. Di ba may batas na tayo doon? Sa contractor po nila po yan. Oo nga eh. Tawagan na lang. Tawagan ko na po sir. Yan, di tayo alis dito mga katambay hanggang hindi natatapos itong issue dito no. Yan, di makapaglakad ng maayos na yung mga mamamayan dahil sa mga nakaharang na waste material ng construction. Ayun, inaayos na yung mga halaman doon sa driving school na pagmamay-ahe ng isang konsehal. Yan, buti na lang din may mahaba no ang pasensya ni Sir Richard na ating field operation officer. So, talagang inaantay niya no.
Sa kabila po. Yun, nababas. Yung sa solid core siya. Kung pag walang bahala to, mag-a-offer sa MPI yan. Lasal. Spurious document, pati plate number na truck mo. Motor? Mopor. Yung mga ano sir, mga ganong waste, hindi rin kinukuha ng mga garbage Kasi collector it's yun. construction waste material eh. Hindi naman siya purely basura. Opo. Pinagtabasan siya sa construction. So it's So construction dapat material. talagang sila mag-ano yan. May proper na dapat pagtapunan yan. Sila magde-dispose. Oo. Hindi pwede yun. Kung mamatigas ka, ang concern lang naman ng MMDA, tama ka. Opo. Ano ba tatama? Ayan, may ID Sino naman pala. tatama sa inyo kung hindi kami? Diba? Ako testigo ha. Pag wala mo bahala sa... Sabi ni Inde, Oo, settle na lang. Ako, ikaw, akotin ka na. Akotin nyo na. Sige, oo, sige. ayan. Tatabi na nila mga katambay na yung mga waste material na to, mga construction. Ask ko sila, sir. Tanongin mo po. Tanongin po si Tag Teacher. So, ngayon na